Hindi pa rin matukoy kung ilan ang kinakailangang bilang ng boto ng mga senador sa impeachment process ni Vice President Sara Duterte, lalo't kapag may opisyal ng Senado na hindi makadadalo sa botohan. Git naman ng ilang mambabatas, kinakailangan na ng paglilinaw mula sa Korte Suprema. Si Kate Renya sa detalye. Bago pa man tuluyang umusat ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, patuloy ang diskusyon ukol sa bilang ng boto na kinakailangan upang magkaroon ng conviction. Sa ilalim ng konstitusyon, kinakailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa 24 na senador, nangangahulugan ito ng 16 na boto. Pero ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, may ilang legal experts ang nagsusulong ng ibang interpretasyon hinggil sa usapin. Anya, dapat umanong ibatay ang bilang sa mga senador na aktual na makakalahok sa paglilitis at makakaboto matapos marinig ang lahat ng ebidensya. Kasunod ito ng mga tanong kung dapat bang isama sa bilang ang mga senador na hindi makakadalo o hindi makakaganap ng kanilang tungkulin sa impeachment proceedings. Sinabi rin ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na kung 22 senador lamang ang maaaring lumahok sa paglilitis, posibleng maging 15 na lamang ang kinakailangang boto para sa conviction. Gayunman, aminado ang mga opisyal ng Kamara na isa itong maselang usaping konstitusyonal na maaaring mga ilangan ng paglilinaw mula sa Korte Suprema. Nilinaw naman ni Adyong na hindi hihiling ang House Prosecution Panel ng formal na ruling para baguhin ang vote threshold. Sa halip, anya, bahagi lang ito ng lumalawak na legal na diskusyon kung paano dapat bilangin ang 2/3 requirement kapag may mga senador na hindi makakalahok sa proseso ng impeachment. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.